Magandang araw sa inyong lahat, mga kasindak. Isa rin po ako sa mga contributor dito po sa channel na ito. Pero hindi nga lang po ako member, pero promise talaga Sir Red, lahat ng mga kwento ninyo sa lahat ng inyong mga channels ay pinakikinggan at pinapanood ko. May mga stories pa nga po ako na hindi pa ninyo nababasa, pero since naiintindihan ko at ang dami po talaga ninyong senders araw-araw, ay ito na lamang po muna ang aking ibabahagi. Marami na rin po kasi kaming na-experience na katulad nito. Para sa lahat ng mga nakikinig, I guess makaka-relate kayo, lalong-lalo na sa usaping usog. Hindi lamang po dapat natin baliwalain ng mga usog sapagkat meron pa nga daw pong mas malalang epekto ang ibang usog, lalong-lalo na sa mga probinsya. Ako po ay tiga Northern Samar at ang kwento pong ito ay nangyari talaga sa akin at sa aking pamilya. Again, hindi ko po sinisiraan yung lugar namin kung saan ako lumaki. Pero alam ko naman na kahit po sa inyong mga probinsya, kayong mga nakikinig, ay kilala ang black magic na meron ang usog. Sa aking pagkakaalam, meron nga po yung usog na normal. Ito po yung mga uri ng usog na pwede mong gamutin sa pamamagitan ng pagtapik o pagpahid ng laway sa sentido ng nausog. Minsan nga po ay sa kasukasuan o kaya sa tiyan inilalagay o ipinapahid yung laway nung nang usog. Pwede rin yung sabi nung sender mo nung nakaraan na sinabi nga na pakuluan daw po yung huling sinuot na damit nung nausog at inumin daw po yung katas nun. Meron din po tayong tinatawag na usog sa patay o yung usog patay sa amin. Dito naman po sa usog na ito ay hindi po tatalab yung mga naunang remedyo sapagkat kailangan kung sino ang nakausog sa iyo ay siya rin ang dapat nagagamot. Kaya nga po usog patay ang tawag dahil para ka nga daw po talagang mamamatay sa anli na pagsusuka, pasintabi po sa mga masiselan at dahil doon ay manghihina kang talaga. Sa aming lugar ay meron din pong tinatawag na sibang. Ang sintomas naman po nito ay mananakit yung muscles mo sa paa. Hanggang sa kalaunan ay mamamaga at mararamdaman mo daw po talaga na sasakit ang mga buto-buto hanggang sa ikaw ay malumpo. Ang lunas naman daw po para dito ay ang taong maalam o may karunungan. May karunungan na kontrahin ang sibang. Dadasalan lamang daw po niya ang apektadong parte ng katawan mo. Hihilutin at ang pinakahuli sasambitin niya sa malakas na katagaang, "Balik ka sa akin, sibang!" At sabay tapik daw po ng 3 beses sa balikat. Ang pinakahuli naman Sir Red ay ang arikos. Ito naman ay orasyon na pwede daw pong ipatama o ipalipad sa hangin o kaya naman ay pag-ihip sa baso. Madalas po itong mangyari sa mga nag-iinuman. Ang epekto nga daw po ay daig pa yung naposes o kaya daw po ay yung tumikim ng halos sobra-sobrang gramo ng shabu. Pero kidding aside, totoo po talaga ito. Ang tanging makakagamot lamang daw sa iyo ay ang albularyo na may malalim na kaalaman, lalo sa pagkontra nito o yung mismong taong gumawa sa iyo nito. Pag hindi daw po kasi nagamot sa takdang oras at araw, tuluyan na daw pong mababaliw and the worst, mamamatay yung biktima. Lahat po ng iyan, Sir Red, ay naranasan ng aming buong pamilya noong nasa Samar pa kami nakatira. Pero inuulit ko na hindi po lahat ng tao ay may kaalaman sa katulad ng kuwentong ito, kaya akin po itong ibinabahagi sa inyo. Maganda naman po sa Samar at marami ding tourist attraction.
Na-share ko lamang po ito, Sir Red, hindi para manakot kundi kahit papaano ay madagdagan yung isang kuwento na inyo pong na-feature sa SHS patungkol sa paniniwala nila sa usog. So puntahan naman natin itong isa pang kuwento kaugnay ng pagkausog. Ito naman, Sir Red, ay nakukuwento na rin ng lola ko noong mga bata pa kami since lumaki nga po kami sa probinsya. Hindi ko nga din po alam kung totoo talaga pero palagi ko po itong nadidinig sa mga usap-usapan ng mga matatanda sa tuwing meron pong burol. Iba-iba naman din kasi talaga yung mga paniniwala tungkol sa usog. Pero according kay Lola, ang usog ay para nga daw pong sumpa na dadalhin ng mang-uusog habang buhay. Kaya kumbaga, walang cure yung iba. May superstitious belief nga po, Sir Red, sa amin ang mga matatanda na bawal mamalo o mangurot kapag nasa burol ka kasi yung taong pinalo mo or kinurot ay magkakaroon na otomatiko ng usog. Ang sabi nga ni Lola, yung isang tito ko na itago na lang natin sa pangalang Tito Kaloy na pamangkin ni Lolo ay wala daw pong kausog-usog nung bata pa. Pero nagkaroon lamang daw siya simula nang pinalo siya ng kuya niya habang sila ay nasa burol nung isang kamag-anak namin. Napansin na lamang daw nila yung pagbabago kay Tito Kaloy after nung burol kasi tuwing pagod o kaya gutom siya, kung sino man daw yung unang nakakausap o nasasalubong niya sa daan, panigurado ay mauusog talaga niya. Malakas yung usog niya, Sir Red, kasi talagang tuloy-tuloy kang magsusuka hanggang sa mahihilo at mararamdaman mo talaga ang panghihina. Kaya naman binilinan kami ni Lola na every time na pupunta si Tito Kaloy sa bahay, kailangan maunahan na namin siya sa pagbati para makontra daw po yung usog at pagmeryendahin kahit hindi daw po siya nagugutom. Ganon din po sa dalawa naming pinsan kasi nakakapag-usog din po sila. Ang sabi pa nga ni Lola, in case na mausog, meron naman pong paraan para gumaling. Ang una, pag kilala mo daw yun ang usog sa'yo, hanapin mo para magpalaway ka sa noo o tiyan. Ito po ay taliwas doon sa napanood naming movie na Puwera Usog na kung saan ipanliligo mo talaga yung inipon na laway para matanggal yung usog mo. Dahil alam naman natin, kadiri talaga yon. But anyway, ang ikalawang opsyon, kung sakaling ikaw daw po ay nausog, just in case hindi mo naman kilala yun ang usog sa'yo, yung damit na sinuot mo bago mo naramdaman yung sintomas ng usog ay pakuluan mo. And then option 3, if hindi mo rin kilala yung ang usog sa'yo o hindi mo alam yung option 2, maghanap ka na lamang ng albularyo para yun mismo ang kokontra sa usog. Ito lamang po ay mga masasabi kong effective tips just in case mausog kayo. Ako man din po kasi, Sir Red, ay lapitin ng usog since bata pa ako. At option 2 lagi yung ginagawa ni nanay at effective para sa akin. 6 years ago nang huli po akong mausog. Araw pa nga ng Biyernes noon at may matanda kasing babae akong nakasalubong habang nag-aabang ng UV Express papuntang trabaho. Base nga po sa kanyang itsura, masasabi ko na isa po siyang katutubo na lumuwas ng Maynila kasi marami po siyang tattoo sa leeg at kamay. Marami din po siyang nakakwintas na beads na yung disenyo at tela ng damit ay parang talagang sa katutubo. Nakakaawa din talaga, Sir Red, yung itsura niya kasi nanlilimos pa nga siya. 7 pesos na nga lang yung pamasahe ko noon sa jeep pero naawa ako dahil sa edad po ng lola na iyon kaya binigyan ko na po siya ng barya sabay tanong kung saan siya pupunta. Ang sabi naman po niya ay binisita lamang niya ang anak niya sa Quezon City at papunta na siya ng Camachile para mag-abang ng bus. Pagkaabang daw po, ang plano niya ay uuwi na rin siya agad sa probinsya kaso mali kasi ang binabaan niya. So binigyan ko po talaga siya ng barya at sinabihan na sa next na kanya pong sasakyan ay doon na lamang siya umupo malapit sa driver ng jeep para ibaba rin siya sa tamang babaan.
Talagang tuwang-tuwa yung matanda at niyakap pa ako, Sir Red. Pinasakay ko pa nga po siya ng jeep at pinaalalahanan ko na rin yung driver. And then the next day, kapansin-pansin talaga, Sir Red, yung pamumula at pagtubo ng mga rashes ko sa braso. Kaya ang buong akala ko nga po noon ay allergy lamang yun. So uminom tuloy ako ng damot pero hindi pa po nawala yung mga rashes. In fact, natakot ako dahil unti-unti na nga siyang kumakalat sa katawan ko at napansin po iyon nung aking manager. Kaya sabi niya ipa-check up ko na nga daw po bago lumala. So nagpa-check up ako at pinalitan ko nga yung sabon ko. And then came after 1 week ng paggamit ko ng sabon. Hindi pa rin naaalis yung mga rashes. Ang sabi tuloy ni nanay, hindi iyon normal. Kaya nagpatawas na po kami sa albularyo na kakilala namin. Sa pagtatawas po ng albularyo, lumabas yung mukha ng matanda na kamakailan ay tinulungan ko. Doon nga sa lumabas sa pagtatawas, nakangiti pa nga po yung imahe nito. Ang sabi ng albularyo, may usog yung matanda at sa sobrang tuwa, hindi ko na nga daw po namalayan na nausog na pala niya ako. Dapat daw, nung niyakap ako ng matanda ay tinapik ko siya para makontra yung usog. And then after 2 days matapos po yung pagtatawas sa akin, unti-unti na rin pong nawala yung rashes ko. Kaya simula po noon ay talagang nag-iingat na ako sa mga estranghero. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.